Maaari kang gumugol ng buong buhay mo sa pakikipaglaban, pagsusumikap, at paglalagay ng lahat ng lakas mo, at sa kabila nito, maaaring tuluyang mabigo ka. Karamihan sa mga tao ay tulad ng langaw, ginagamit nila ang lahat ng enerhiya nila sa pagbangga sa salamin, na hindi namamalayan na ang pintuan ay bukas, ilang hakbang lamang ang layo. Ang katotohanan ay, ang mas pagsusumikap ay hindi siyang nagbabago ng buhay mo. Ang pagbabago ay nagmumula sa pagbabago ng pag-isip. Isang radikal na pagbabago sa loob. Alam ko kung ano ang pakiramdam na parang naipit ka. Naranasan ko na yon. Ngunit maaaring mangyari ang pagbabago ngayong linggo pa lamang. Kung mauunawaan mo ito, hindi mo kailangan ng dagdag na pagsusumikap. Kailangan mo ng isang quantum leap. Naisip mo na ba kung ilang beses ka nang nagbigay ng lahat ng makakaya mo, ngunit wala pa ring nangyari? Ang tinutukoy ko ay ang mga sandali kung saan ikaw ay nagsisikap, ginagawa ang tama, nawalan ng tulog, sinusubukang pasayahin ang lahat, sumusunod sa lahat ng alituntunin at sa huli, pakiramdam mo ay tumatakbo ka lamang sa isang treadmill. Pagod, pawisan, ngunit hindi umuusad. At saka, dumadating ang pinakakaraniwang iniisip, siguro kailangan ko lang talagang magsumikap pa ng higit. Maglaan pa ng oras. Magtrabaho ng mas mahaba. Matulog ng mas kaunti. Pilitin ang sarili ng higit pa. Ngunit paano kung sabihin ko sa'yo na ang iniisip na yon ang siyang nagpipigil sa'yo? Ang totoo, madalas ang mas matinding pagsusumikap ay hindi nangangahulugang mas mahusay na pagsusumikap. Natutunan ko ito ng napakalinaw na hindi ko na muling nakita ang buhay sa parehong paraan. Naupo ako sa isang maliit na silid sa loob ng Toronto. May isang langaw roon. Sinubukan nitong makatakas sa pamamagitan ng bintana. Nanatili akong nakatayo, nanonood. Paulit-ulit itong bumabangga sa salamin, gamit ang buong lakas at enerhiya nito. Ang tunog ng mga pakpak na humahampas sa salamin ay halos nakakawalang hiya. Determinado itong makalabas, kung magpapatuloy lang ito ng sapat na matagal, makakawala ito. Ngunit hindi. Hindi bumigay ang bintana. At ilang hakbang lamang ang layo ang bukas na pinto. Doon ko napagtanto. Ako ang langaw na yon. Ganyan ko sinubukang baguhin ang aking buhay. Paulit-ulit na ginagawa ang mga parehong pattern. Mas nagsusumikap. Ipinipilit ang parehong mga landas. Hindi napapansin na ang problema ay hindi ang kakulangan ng lakas, kundi ang kakulangan ng direksyon. At iyon ang ginagawa ng karamihan sa mga tao. Iniisip nila na ang daan ay ang pagpilit, ngunit sa katotohanan, ang sikreto ay ang muling pag-isip. Ilang beses ka nang nagsikap na maabot ang isang layunin at naisip mo, kailangan ko lang talagang magsumikap pa ng higit. Marahil ginagawa mo ito ngayon. Marahil naipit ka sa isang relasyon na hindi na gumagana. Sa isang trabaho na sumisipsip ng iyong enerhiya. Sa isang rutinang sumisira sa iyo. At sa kabila nito, sinasabi mo pa rin sa iyong sarili, kailangan ko lang magtiis ng kaunti pa. Ngunit kailangan mo ba talaga? Takot ang mga tao na baguhin ang kanilang paraan. Dahil nangangahulugan ito ng pagbitaw sa kung ano ang pamilyar. At ang pamilyar, kahit masama, ay parang mas komportable kaysa sa hindi kilala. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, sobra-sobrang kaginhawaan ang pumapatay sa mga pangarap. Ito ang pumipigil sa iyo sa karaniwan. At ang pinakamapanganib, unti-unti, nagsisimula kang isipin na normal lang ang mabuhay ng ganito. Pagod. Hindi kontento. Naipit. Dahil nalilito mo ang pagsusumikap sa pag-unlad. Ngunit ang pagsusumikap sa kanyang sarili ay hindi garantiya ng pag-usad. Kailangan itong nakaalin sa tamang direksyon. Kung huhukayin mo ang hukay sa maling lugar, gaano ka pa kalalim maghukay, hindi ka makakahanap ng tubig. At karamihan sa mga tao ay naghuhukay sa maling lugar buong buhay nila. Alam ko ito dahil ako mismo ay naghukay. Ilang taon akong nagpilit sa mga bagay na hindi gumagana. Akala ko ako ang problema. Kailangan ko lang magpursigi pa. Hindi sapat ang aking pagsusumikap. At nang napagtanto ko, nakita ko na ang problema ay ang aking pag-isip. Kailangan kong itigil ang pag-uulit ng mga palpak na estratehiya at simulan ang pagtatanong ng ibang mga tanong. Talaga bang dinadala ako ng daang ito kung saan gusto kong makarating? Baka sobra na akong nagpipilit sa isang bagay na tapos na ang panahon. Hindi ba ako tulad ng langaw na yon, sinusubukang tumawid sa isang salaming pader, samantalang ang labasan ay ilang hakbang lamang ang layo? Nang unang basahin ko ang librong U Squared, naunawaan ko ang isang bagay na hindi ko makakalimutan kailanman.
ang tunay na paglukso ay hindi nangyayari sa mas maraming lakas, nangyayari ito sa isang bagong pag-isip. Isang bagong perspektibo. Isang bagong direksyon. At alam mo ang pinakanakakabahala sa akin? Ang mapagtanto na ang tila solusyon, ang labis na pagsusumikap, ay sa katunayan ay isang bitag. Ang tila nagpapalapit sa akin sa aking layunin ay siya ring pumipigil sa akin na maabot ito. At ito ay totoo sa lahat ng bagay. Nakikita ko ang mga tao na ginagawa ito sa pera palagi. Nagtatrabaho sila ng 10, 12 oras kada araw. Pinapagod nila ang kanilang sarili sa trabaho. At nananatili silang walang pera. Bakit? Dahil maliit pa rin ang kanilang pag-isip. Marami pa rin ang naniniwala na kumikita lang ng pera kapag ipinagpalit mo ang iyong oras sa pagsusumikap. At hanggat nananatili ang ganitong kaisipan sa isip, hindi tatakbo ang pera. Parang nakakulong ka sa salamin, iniisip na ang pagsisikap lang ang lahat. Ang pagbabago ay nagsisimula kapag binago mo ang iyong pag-isip. Kapag pinayagan mong mag-isip ng kakaiba. Kapag tumigil kang magtanong ng ano pa ang kailangan kong gawin, at nagsimulang magtanong ng ano ang kailangan kong gawin ng iba. May mga taong nanonood ng video na ito ngayon at iniisip, maganda itong pakinggan, pero hindi ganito ang totoong buhay. At siya nga itong kaisipan na pumipigil sa'yo. Iniisip mong realistiko ka, pero sa katotohanan ay naipormahan ka lang. At baka hindi mo pa napapansin. Ang katotohanan, nagbabago ang totoong buhay kapag binago mo ang pananaw mo sa kung ano ang posible. Kapag nagsimula kang buksan ang sarili sa mga bagong ideya. Kapag naintindihan mong ang pagsubok ng higit pa ay hindi makakatulong kung mali ang paraan mo ng pagsubok. Ang pinakamalaking paglukso sa iyong buhay ay maaaring nasa pagtigil mo. Sa paghinga. At sa paggawa ng lubos na kakaiba. Kaya heto ang aking paanyaya. Sa loob ng susunod na 3 araw, sa tuwing mapapansin mong masyado kang pumipilit sa isang bagay, sa isang proyekto, sa isang usapan, sa isang plano na hindi umuusad, huminto ka. Talagang huminto. At tanungin ang sarili, baka may ibang paraan ba? Ibang paraan ba ng pagtingin dito? Ibang pintuan ba? Hindi mo kailangan ng tulak. Kailangan mo ng pagbabago. At nagsisimula ito sa loob. Dahil kung hindi ka magbabago sa loob, wala ring magbabago sa labas. At kapag nagbago ka, ang buong mundo ay mag-aayos para sumabay sa iyo. May isang ideya na itinanim sa isip ng karamihan mula pagkabata. At parang napakalogiko, napakasensato nito na halos walang nagtatanong dito. Ito ang konsepto na ang tagumpay ay dumarating ng paunti-unti, hakbang-hakbang, isang maliliit na galaw sa bawat pagkakataon. Umaakyat ka ng isang antas, nagtataguyod ka, tapos umaakyat ng isa pa. At ganito ang dahan-dahang pagbuo ng buhay mo. Pero ang hindi sinabi sa iyo ay kadalasan ito ay isang mapanganib na ilusyon. At ito ang eksaktong bagay na pumigil sa akin ng maraming taon. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya akong hamunin ang lohikang ito. Nang simulan ko ang aking paglalakbay, wala akong kahit ano na magpapatunay sa akin na posible ang isang malaking paglukso. Wala akong formal na edukasyon, iniwan ko ang paaralan. Wala akong mabubuting gawi o mabubuting halimbawa. Ako ay bunga ng pinakamasamang desisyon na nagawa ko. Nagtatrabaho ako sa mabibigat na trabaho, lumilipat-lipat sa iba't ibang trabaho, naghahanap ng kahulugan. Isang araw, habang nasa bumbero na ako, nakilala ko ang isang lalaki. Ipinakilala niya sa akin ang isang libro. Think and Grow Rich. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito, pero may nagsabi sa loob ko na sulit itong subukan. Ang pinakakamangha-mangha, hindi ko binago ang buhay ko sa pamamagitan ng pag-aaral ng 5 taon, pagkuha ng mamahaling kurso, o paghihintay sa tamang panahon. Binago ko ang lahat sa loob ng hindi lalampas sa 1 taon. Sa parehong isip na dati ay hindi nakakita ng labasan, bigla akong kumikita ng mahigit 14,500 dolyar kada buwan, katumbas ito ng mahigit 700,000 piso bawat buwan, isinulat, 700,000 piso buwan-buwan. Para maintindihan mo ang laki ng paglukso, noon, ang hepe ng bombero, ang pinakamataas na posisyon sa trabaho ko, ay kumikita ng humigit kumulang 11,200 dolyar kada taon. Nakatumbas ng halos 300,000 piso kada taon, isinulat, 300,000 piso bawat taon. At ako, na nagtatrabaho ng kalahating oras, ay kumikita na ng higit sa 15 beses na halaga nito. Hindi ito isang himala. Hindi ito swerte. Ito ay isang desisyon na talikuran ang lumang modelo ng linear na paglago.
Itinigil ko ang pag-isip sa mga hakbang at nagsimulang mag-isip ng mga paglukso. At dito marami ang natitigil dahil may emosyonal na kaginhawaan sa pag-akyat ng paunti-unting hakbang. Parang mas ligtas, mas matatag, mas kaunti ang panganib. Ngunit ito ang klase ng seguridad na mahal ang kapalit. Dahil habang isang hakbang ka ang inaakyat bawat taon, ang iba ay tumatalon ng 10. Sila ay nagbabago. Ginagawa nila ang tila imposible dahil nangahas silang mag-isip ng iba. Naalala ko ang isang usapan namin ng kaibigan ko, noong malapit na akong umalis sa bombero. Tinanong niya ako, pero Bob, iiwan mo ba ang isang matatag na trabaho na may mga benepisyo para gumawa ng ano? Magbukas ng cleaning company. Sumagot ako, hindi mahalaga kung ano ang gagawin ko. Ang mahalaga ay kung sino ang nagiging ako. Siya ay natawa. Ngunit sa katapusan ng taon na yon, kumita na ako ng mahigit $100,000 mula sa kumpanyang iyon. Katumbas ng higit 5 milyong piso, isinulat, 5 milyong piso kada taon. Siya ay patuloy pa rin kumikita ng bahagyang mahigit 1,000 piso bawat buwan, umaakyat ng mga hakbang, naghihintay ng promosyon. At ito ang punto na halos walang nakakaintindi, ang pagbabago ay hindi nasa landas, kundi sa bilis ng iyong kamalayan. Kapag binago mo ang iyong pagkakakilanlan sa sarili at nagsimulang makita ang iyong sarili bilang isang taong kayang gumawa ng malalaking hakbang, nagsisimulang magbago ang lahat sa paligid mo. Dumadating ang mga pagkakataon. May mga bagong tao na pumapasok sa iyong buhay. At ang dating imposible ay biglang nagiging susunod na hakbang lamang. Ngunit maaaring isipin mo, sige, Bob, pero ito ay gumana para sa iyo. Hindi ako ikaw. At dito pumapasok ang isang matinding katotohanan, ang universo ay hindi nagkakaiba sa akin at sa iyo. Tumutugon ito sa antas ng iyong kamalayan. Kung nakikita mo ang iyong sarili na maliit, ibinibigay nito sa iyo ang mga maliit na karanasan. Kung nakikita mo ang iyong sarili na may hangganan, ibinibigay nito ang mga hangganan. Ngunit kung pipiliin mong tingnan ang iyong sarili bilang handa sa bagong antas, tutugon ito. At madalas, mas mabilis kaysa inaasahan mo. Hindi natigil ang karamihan ng tao dahil kulang sila sa talento. Natigil sila dahil hindi nila kayang isipin ang kanilang sarili na nasa taas. Iniisip nila na kailangan nilang maabot muna ang isang baitang bago sila maging kumpiyansa. Ngunit kabaligtaran ang totoo. Kailangan mong makita ang iyong sarili sa tuktok ngayon para ang mga baitang ay mawala na lamang. May kaibahan ang pagsusumikap at ang paglukso. Ang pagsusumikap ay ginagawa mo kapag naniniwala kang kailangang paghirapan ang pag-unlad. Ang paglukso ay pinapayagan mo kapag naintindihan mong ang iyong isip ang pabrika ng iyong realidad. Hayaan akong ibahagi ang isang lihim, ang mga quantum leap ay hindi mukhang makatwiran bago mo ito gawin. Parang kabaliwan ito. Tanging kapag tiningnan mo pabalik ay mauunawaan mo kung gaano ito kahulugan. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang lalaking 26 na taong gulang na walang malinaw na direksyon, namamangha ako. Kung naniwala siya sa pangkaraniwang lohika, baka naghihintay pa rin siya ng promosyon. Patuloy na umaakyat sa mga baitang. At malamang, nadidismaya, pagod, at iniisip na ang buhay ay talaga namang mahirap, mabagal, at mabigat. Ngunit nagpa siya ang lalaking iyon na labagin ang lohika. Nagpa siya siyang hindi na kailangan ng pahintulot, diploma, o pagkilala. Kailangan lamang niyang makita ang kanyang sarili ng iba. At gawin ang susunod na hakbang na parabang nasa ibang antas na siya. Kung pakiramdam mo ay nakabara ka, marahil oras na upang gawin ang pareho. Itigil ang pag-akyat sa hagdan at magsimulang tumalon. Kaya mo. At maaari kang magsimula ngayon. Hindi sa loob ng 5 taon. Ngayon. Dahil tulad ng nangyari sa akin, ang pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay ay maaaring magsimula sa sandaling tumigil kang maniwala na ang tagumpay ay dumarating ng paunti-unti. At nagsimulang tanggapin na maaari itong dumating ng malakas at sabay-sabay. Nagsumikap akong maintindihan na ang pinakamalaking kulungan na maaaring paglagian ng tao ay ang tinatawag niyang kaligtasan. At ang pinaka-nakakakilabot ay habang mas ligtas ang isang tao sa isang bagay na pumipigil sa kanyang paglago, mas tumitindi ang kanyang pagtutol sa pagbabago. Parang bitag ang ideya ng kaligtasan, may mga hindi nakikitang rehas na pinalamutyan ng kaginhawaan at katatagan. Naranasan ko ito mismo. Kahit na naitatag ko na ang sarili kong negosyo, kahit kumikita na ako ng mahigit 14,000 piso kada buwan, nanatili pa rin ako ng matagal sa Bureau of Fire Protection. Bakit?
Dahil inisip ko na doon may kaligtasan. Trabaho sa gobyerno, garantisadong sahod, mga benepisyo. Ngunit sa loob ko, may isang pag-aalala na unti-unting kumakain sa akin. May nagsasabi sa akin na wala na itong saysay. At kahit ganoon, nag-atubili pa rin ako. Nag-atubili dahil sa takot. Takot na iwanan ang tiyak para sa hindi tiyak. Takot na mawalan ng matibay na pundasyon. Takot na mabigo. Nakakatuwang isipin na kahit sa harap ng masaganang realidad, kayang sirain ng isip mo ang sarili mo gamit ang mga lumang pag-isip. Iniisip ko, paano kung magkamali ang lahat? Paano kung pansamantala lang ang tagumpay na ito? Paano kung pagsisihan ko? Ang mga paano kung ni ay isang virus na tahimik na pumapatay sa mga pangarap. Ipinapakita na ng buhay sa akin na gumana ang paglukso. Na may kakayahan ako. Na nasa tamang landas ako. Ngunit ang lumang paniniwala sa kaligtasan ay patuloy na humahadlang sa akin. At doon ko napagtanto ang isang bagay na hindi ko na malilimutan, ang kaligtasan ay hindi nasa labas. Nasa loob ng sarili mong pagkatao ang pagtatayo nito. Maaari mong mawalan ng trabaho. Maaari mong mawalan ng pera. Maaari mong mawalan ng negosyo. Ngunit kung naitayo mo sa sarili mo ang tamang pag-isip at tamang imahe ng sarili, hindi ka kailanman mawawala. Dahil alam mo kung paano muling kumonekta sa kung ano ang nagtutulak sa iyo. Alam mo kung paano bumangon muli. Ngunit kung nakadepende ka sa labas para maramdaman ang kaligtasan, palaging isang hakbang ka lang mula sa pagbagsak. Dahil nagbabago ang mundo. Nagbabago ang merkado. Nagbabago ang mga tao. Ngunit ang nasa loob mo, kung sapat na itong malakas, ay malalampasan ang anumang bagyo. Ilan ang mga taong kilala mo na buong buhay nilang nagtitiis sa trabahong ayaw nila, sabay sabi ng, at least may katatagan ako dito. Ilan ang patuloy na nananatili sa mga relasyon na mapanakit o sa mga kapaligirang nakakasama dahil lamang sa takot sa hindi alam. Ganito ang uri ng insiguridad na nagpapahina sa atin. Ninakaw nito ang ating kaluluwa. Dahil ang lahat ng tunay sa loob natin ay nagsisimulang sumigaw, pilit tayong ginising habang pinipilit tayo ng isipan na manatili. Sinasabi ko ito dahil naranasan ko mismo ito. Kinailangan kong gumawa ng desisyon na noon ay tila matindi at radikal. Ngunit ngayon, nakikita ko na iyon ang tanging tunay na paraan palabas. Kinailangan kong iwan ang mga bagay na nagpaparamdam sa akin ng seguridad upang matuklasan kung sino talaga ako. At ito ang kailangang gawin ng marami. Iwanan ang kanlungan ng lumang pagkakakilanlan. Ang maling akala na ang katatagan ay katumbas ng kapayapaan. Gusto mo bang malaman kung saan matatagpuan ang tunay na seguridad? Nasa kakayahan mong mag-adjust. Nasa kahandaang matuto. Nasa tapang mong magsimula muli kung kinakailangan. At higit sa lahat, nasa dedikasyon mo sa bagay na nararamdaman mong ipinanganak ka para gawin. Mula nang gawin ko ang desisyong iyon, hindi na ako kailanman naghanap ng trabaho. Hindi dahil tumigil ang mundo sa pagharap ng mga pagsubok. Ngunit dahil naging mas malaki ako kaysa sa mga pagsubok. Karamihan ng mga tao ay nais lang matiyak ang sweldo sa katapusan ng buwan. Gusto nilang mapanatiling bayad ang seguro ng sasakyan. Gusto ng health insurance, ika-13 buwan na bonus, at bakasyon. Ngunit sa parehong oras, sila ay malungkot. Natatakot. May sama ng loob. Hindi umuusad. At walang nagsasalita tungkol dito. Walang nagsasabi na ang tinatawag na seguridad ay maaaring nagkakahalaga ng iyong emosyonal na kalusugan, pagkamalikhain, kalayaan, at katuparan. Alam mo ba ang pinakamalungkot? Marami lang ang napagtatanto ito kapag huli na ang lahat. Kapag tinitingnan nila ang nakaraan at nagtatanong, bakit ako nagpaligoy-ligoy sa ganito kakunti? At ang sagot, halos palaging, ay takot. Isang takot na pinakain ng mga taon, ng mga magulang, ng paaralan, ng kultura, ng telebisyon. Isang takot na nagsasabing, huwag mangarap ng sobra. Huwag masyadong mangahas. Manatili ka dito kung saan ligtas. At dumaan ang buhay. Ngunit ang buhay na sulit ay hindi ligtas. Ito ay puno ng hamon. Ito ay hindi tiyak. Hindi mahulaan. Ngunit ito ay tunay. Ito ay buhay. At dito mo makikita ang pinakamahusay sa iyong sarili. Kaya kung ikaw ay natigil at naniniwala na ang dahilan ay kawalan ng oportunidad, pag-isipan mo muli. Marahil ang pumipigil sa iyo ay hindi ang kakulangan ng landas, kundi ang pagkapit mo sa ideya ng seguridad.
Marahil alam mo na kung ano ang dapat mong gawin, ngunit sinusubukan mo pa rin kumbinsihin ang iyong sarili na hindi pa ito ang tamang oras. Na mas mabuting maghintay ng kaunti pa. Na isang araw, kapag perpekto na ang lahat, ako'y manganganib. Ngunit ang araw na iyon ay hindi dumarating. Dahil lumilitaw lamang ito pagkatapos mong tumalon. Hindi kailanman bago. Kaya pakinggan mo ako, ang seguridad ay wala sa trabaho. Wala sa sahod. Wala sa plano nasa kung sino ang pinipili mong maging. Kapag naunawaan mo ito, magsisimula kang bumuo ng isang panloob na istruktura na napakalakas na wala ng anuman sa labas ang makakapigil sa'yo. Hindi ka na basta-basta makaliligtas. At sa wakas, magsisimula ka ng mabuhay. May isang sandali sa buhay na napagtatanto mong hindi na sapat ang unti-unting pagbuti. Parang may sumisigaw sa loob mo para sa mas malalim, mas mabilis, at mas matapang na pagbabago. At iyon ang nangyari sa akin nang makilala ko ang maliit na aklat na may 35 pahina na tinatawag na U-squared. Nang una kong basahin ito, may nagbago sa akin. Para bang bawat pangungusap ay isinulat para sa akin. Hindi lang ito tungkol sa nilalaman. Ito ay kung paano nito ginalaw ang aking isipan. Parang bawat talata ay nag-aaktibo ng bagong dalas. Ang panukala ay simple, ngunit napakalakas. Maaari mong paramihin ang iyong pagganap, iyong kita, iyong katuparan nang hindi kailangang tahakin ang bawat hakbang sa hagdan. Maaari kang laktawan ang mga yugto. Maaari kang literal na gumawa ng quantum leap. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mahika o ilusyonaryong shortcut. Nagsasalita ako ng bagong paraan ng pag-isip. Bagong paraan ng pag-iral. Ang quantum leap ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa paggawa ng iba. Marami pa rin ang naniniwala na ang tagumpay ay pantay sa pagsisikap. Na kung magtatrabaho ka ng higit pa, matutulog ng mas kaunti, at magsasakripisyo ng husto, maaabot mo ang tagumpay. Ngunit hindi ganoon nangyayari ang tunay na pag-angat. Ang tunay na pag-angat ay hindi nagmumula sa pagkapagod. Nagmumula ito sa kaliwanagan. Sa desisyon. Sa koneksyon sa isang makapangyarihang mental na larawan na nagpapagalaw sa iyo nang may paninindigan na dati ay wala ka pa. Nagsisimula kang kumilos na parang ikaw na ang taong gusto mong maging. At ang universo ay tumutugon dito ng may halos di makatuwirang katumpakan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong binasa muli ang librong ito. Sa tuwing nararamdaman kong ako'y natigil, may proyekto na nahihinto, o nagsisimula akong maging kampante, babalik ako dito. Minsan, isang pahina lang ang kailangan. Isang pangungusap. Para itong kuryenteng tumalab. Isang pangungusap na nagsasabing ang pinakamalalaking pag-usad sa buhay ay hindi pa unti-unti, kundi tuloy-tuloy at mabilis. Na hindi mo kailangan ng mas maraming oras, kundi mas maraming tindi. Mas maraming desisyon. Mas maraming kamalayan. Dahil dito, tumatayo ako mula sa upuan at kumikilos. Dahil ang pagtalon ay hindi nangyayari sa mga naghihintay. Nangyayari ito sa mga nagpapasimula. Hindi mo kailangang maging siyentipiko para maintindihan ito. Hindi mo kailangang maintindihan ang quantum physics. Kailangan mo lang maintindihan ang iyong sarili. Kailangan mong tingnan ang iyong buhay ng tapat at tanggapin, paulit-ulit ko bang ginagawa ang mga pare-parehong pattern habang umaasa sa ibang resulta? Pinipilit ko ba ang sarili ko sa mga bagay na kulang talaga ay direksyon? Pinaluloko ko ba ang sarili ko na ako'y sumusulong, samantalang umiikot lang ako sa isang lugar? Nangyayari ang quantum leap kapag itinigil mo na ang pagtatanong kung ano ang mali at nagsimulang itanong, ano ang gagawin ko kung naroroon na ako? Kung ako na ang taong namumuhay ng buhay na nais ko. Binabago nito ang lahat. Binabago nito ang iyong tindig, ang iyong enerhiya, ang iyong mga desisyon. At napapansin ito ng ibang tao. Nagsisimula silang iba ang pagtingin sa iyo. Tumutugon ang mundo. Naalala ko noong isang beses na ako'y naipit sa isang mahalagang proyekto. Nasubukan ko na ang lahat. Pinalitan ko ang grupo, inayos ang mga ideya, nagdaos ng mga pulong, ng insist at nagpursigi. Pero wala pa ring umuusad. Hanggang sa tumigil ako. Kinuha ko ang maliit na librong iyon, umupo sa silya, at binuksan sa kahit anong pahina. At doon nakasulat, ang susunod na antas ay nangangailangan ng pagtanggal sa mga lumang gawi. Tinuligsa ako noon. Alam ko eksakto ang kailangang gawin. Isang desisyon na matagal ko nang iniiwasan dahil sa takot na mapahiya o mabigo. Pero sa sandaling iyon, ginawa ko.
At para itong pagbukas ng bote ng champagne. Nagsimula nang dumaloy ang lahat. Dahil ang pagtalon ay nangyayari lamang kapag may lakas ng loob kang iwan ang hindi na nakakatulong sa'yo. Kailangan mong maintindihan na hindi oras ang magdadala sa'yo sa gusto mong puntahan. Desisyon mo yon. Ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Ang mental na larawan na dala mo ng iyong sarili. Kaya maraming tao ang nananatili sa iisang lugar ng matagal kahit sila ay talentado. Dahil patuloy nilang nakikita ang kanilang sarili sa parehong paraan. At ang mundo sa labas ay hindi kailanman lalampas sa hangganan ng mundong nasa loob mo. Marahil kilala mo ang mga taong palaging abala, palaging tumatakbo, palaging nagsisikap pero nananatili sa parehong lugar. Dahil sinusubukan pa rin nilang umakyat sa hagdan. Naniniwala pa rin sila na ang progreso ay dumarating sa pamamagitan ng maliliit na paunti-unting tagumpay. At ang pinakamasama, kapag nakakita sila ng taong tumatalon ng malaki, nagdududa sila. Sinasabi nilang swerte lang iyon. May tumulong. Nagkataon lang. Dahil hindi nila maiisip na ang parehong pagtalon ay pwede rin para sa kanila. Pero pwede. Available na ito para sa iyo ngayon. At nagsisimula ito sa isang simpleng desisyon, itigil ang pag-isip na ikaw ay limitado at simulan ang pagkilos na parang ikaw na ang bersyon ng iyong nais maging. Hindi ito isang palabas. Hindi ito pagkunwari. Ito ay pagsasaayos ng sarili. At ang mundo ay tumutugon dito. Hindi dahil ito ay mahiwaga, kundi dahil ito ay salamin ng iyong enerhiya. Hindi mo inaakit ang gusto mo, kundi kung sino ka. Kung maging tao ka ngayon na tapat sa iyong pagtalon, makikita mong nagbubukas ang mga pinto sa mga dating pader lamang. Makikita mong pumapasok sa buhay mo ang mga taong may tamang koneksyon, lumilitaw ang mga ideya mula sa wala, at dumarating ang mga oportunidad na hindi mo inaasahan. Dahil ang quantum leap ay hindi tungkol sa mundo sa labas. Ito ay tungkol sa mundo sa loob mo. Ito ay tungkol sa pagtaas ng iyong frequency. At kapag nangyari yon, ang lahat sa paligid mo ay nagbabago ng walang kahirap-hirap. Dahil sa wakas, nasa pagkakaugnay ka na sa taong pinili mong maging. Ang tanging bagay na talaga namang naghihiwalay sa iyo mula sa buhay na gusto mong mabuhay ay hindi oras, pera, o talento. Ito ay ang paraan ng pag-isip mo. Ito ang pinakamahalagang punto sa lahat ng napag-usapan natin. Kapag binago mo ang iyong mindset, nagbabago ang mundo sa paligid mo kasama mo at doon nangyayari ang pagtalon. Hindi ito tungkol sa paggawa ng higit pa, kundi tungkol sa pagiging iba. At maaari mo itong simulan ngayon. Ngunit hindi dito nagtatapos. Ang susunod na video na lumilitaw sa iyong screen ay tutulong sa iyo na umakyat ng isa pang baitang sa paglalakbay na ito ng pagbabago. Palalawakin pa nito ang iyong pananaw at papalapit sa iyo sa iyong pinakamahusay na bersyon na 1% lamang ang mas mataas kaysa sa iyong kasalukuyang kalagayan. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang ngayon. Hintayin kita sa susunod na video. Sama-sama tayo.